Embahada ng Pilipinas sa Washington, kumikilos na laban sa travel advisory ng US. Inihayag ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez na kumikilos na ang Embahada ng Pilipinas sa Washington upang tugunan ang negatibong travel advisory ng gobyerno ng Amerika laban sa Pilipinas. Ayon kay Rodriguez, nakausap niya sa telepono si Ambassador Jose Manuel Romualdez kaugnay ng nasabing babala, na inilabas noong ika-8 ng Mayo na nagpapaalala sa mga Amerikano na nagpaplanong bumiyahe papuntang Pilipinas. Iyan ay dahil umano sa krimen, terorismo at kidnapping. Ayon kay Rodriguez, sinabi umano sa kanya ni Ambassador Romualdez na ipinabatid na ng Embahada ng Pilipinas sa US State Department ang ating pagkabahala sa travel advisory. Hinikayat din umano ni Romualdez na ipaabot niya ang mensahe sa Embahada ng Amerika sa Maynila. Dagdag pa ng kongresista, tiniyak ni Romualdez na nakikipag-ugnayan na rin ang embahada sa mga ahensya at lokal na otoridad upang makapagbigay ng tapat, konkreto at makatuwirang ulat hinggil sa tunay na kalagayan ng bansa. Ikinatuwa ni Rodriguez ang pahayag ng ambasador, ngunit nilinaw niyang patuloy siyang hihingi ng paliwanag sa panig ng Amerika. Nitong linggo, hiniling ni Rodriguez sa DFA na ipatawag si US Ambassador Mary Kay Carlson upang magpaliwanag. Nakatakda rin siyang sumulat kay Carlson upang hingin ng batayan ng inilabas na babala. Sa kasalukuyan, itinuturing na nasa Level 2 ang buong Pilipinas maliban sa mga lugar na nasa Level 3 at 4, nasa Level 3 ang malaking bahagi ng Mindanao, kagaya na lamang ng Davao City, Davao del Norte, Siargao Island at Dinagat Islands. Samantala, ang Marawi City at buong lalawigan ng Sulu, kasama na ang Sulu Sea, ay nasa Level 4 kung saan walang pinapayag ang Amerikano na bumiyahe sa mga nabanggit na lugar. Binigyang diin ng advisory na may limitasyon ang kakayahan ng gobyerno ng Estados Unidos na magbigay ng agarang tulong sa kanilang mamamayan sa mga nasabing lugar.